Sabi po sa verse 10, dito nahahayag ang anak ng Diyos at ang mga, marami to, anak ng Diablo. Ano yung qualification para ikaw maging anak ng Diablo? Sabi ko dito, ang sino ba hindi gumagawa ng katuwiran ay hindi sa Diyos, ni ang hindi umiibig sa kanyang kapatid. Napansin niyo po yung talata na nasa Ephesians 15:12, nandiyan patungkol sa pag-ibig. Nasabi, ibigin mo ang iyong kapwa. So kung hindi ka umiibig, ano sabi? Ni ang hindi umiibig sa kaniyang kapatid. Yan yung qualification na ikaw magiging ng Diablo. Pero, hindi natin sinasabi na gawin mo yung qualification na yun. Nandito tayo upang magpakabanal. Mga Kristiyano tayo po ay tagasunod ng ating Panginoon Jesucristo. Ang Kristiyano po ay follower of Christ at imitator of Christ. Yan ang Kristiyano. Ang sabi po dito sa verse 11, sapagkat ito ang pasabing inyong narinig, buhat pa ng pasimula, na makikibigan kayo sa isa't isa. So dito pa lang, sinabi na, sa Genesis pa lang, Exodus, na kailangan nating magkaibigan sa isa't isa. So, kung mapapansin niyo po, yung 10 utos ng Diyos ay patungkol po yun sa pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Ito po yung 10 utos ng Diyos sa Exodus chapter 20, verse 3. Huwag kang magkaroon ng mga ibang Diyos sa harapan ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng anumang larawan na inyuan, o ng kawangis man, ng anumang anyong nasa itaas sa langit, o nasa ibaba sa lupa. Huwag mong yuyukaran sila, o paglilikuran man. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon Diyos ng walang kabuluhan. Ang sabi sa verse 12, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magbibintang sa iyong kapwa. Itong 10 utos po na ito, piniliwanag dito sa Matthew 22 verse 37, na ang sabi po ay ganito, dahil yung tagapagtanggol na kautusan ay tinukso ang ating Panginoon Jesucristo. Ang sabi po ay ganito, at isa sa kanila na tagapagtanggol na kautusan ay tinanong siya ng isang tanong upang siya tuksoin. So may nagtanong sa ating Panginoon Jesucristo, hindi upang malaman yung sagot, kundi upang siya ay tuksoin. Ang sabi po ay ganito, Guro, alin baga ang dakilang utos sa banal na kautusan? Ang sabi sa 37, sinabi niya, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso. Nakapaloob pa rin yung pag-ibig. Iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos. Ang sabi sa 39, at ang pangalawang katulad ay ito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Ang sabi sa 40, sa dalawang utos na ito, nauuwi ang buong kautusan. So yung tinatawag na kasama dito sa Old Testament, yung 10 utos na nakalagay sa Exodus, doon ipalit sapagkat ang first 4 ng 10 utos po ay patungkol sa Diyos. Na ang sabi roon, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ang 6 to 10 ay patungkol po sa pagmamahal sa kapwa. Ang sabi, ang pangalawang katulad na ito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. So, sinabi sa verse 11 ng 1 John 3:11 na nung pasimula pa lang, sinabi na ng Diyos na mag-ibigan tayo sa isa't isa upang hindi ka
magkasala. Upang hindi tayo maging anak ng Diablo. Anong sabi dito sa verse 12? Hindi gaya ni Cain na siya'y masama. Kung napansin niyo po nung nakaraang pagtayo ko po dito ay tinalakay natin yung track record ni Cain. Ano ba yung ginawa niya? Bakit sinabi niya apostol dyan na hindi gaya ni Cain na siya'y sama-sama? Kung babalikan po natin, ang sabi po dito sa chapter 4 ng Genesis ay ganito. At sa muli ay ipinanganak ang kanyang kapatid na si Abel, at si Abel ay tagapag-alaga ng lupa. Datapot si Cain ay magbubukid ng lupa. So si Abel ay tagapag-alaga ng lupa at si Cain ay magbubukid. At nangyari ng lumakad ang panahon ay nagdala si Cain ng isang handog na mga bunga na sa lupa. At nagdala rin naman si Abel ng panganay. So naghandog sila sa Diyos. Dahil yun po ay pagsamba nila. At nagdala rin naman si Abel ng panganay ng kanyang kawan. At ang mga taba niyon at nilingap ng Panginoon Diyos si Abel at ang kanyang handog. Ang sabi sa verse 5, datapot hindi nilingap si Cain at ang kanyang handog. At nag-init na mainam si Cain at namanglaw ang kanyang mukha. At sinabi ng Panginoon kay Cain, bakit ka nag-init? At bakit namanglaw ang iyong mukha? Kung ikaw ay gumawa ng mabuti, ang sabi ng Diyos, di ba ikaw ay mamarapatin? At kung hindi ka gumawa ng mabuti, ay hahantusay ang kasalanan sa pintuan, at sa iyo papainuhod ang kanyang nasa, at ikaw ay papanginoon niya. Kaya naging masama si Cain. Sa verse 8, nang sila'y nasa parang, ay nagtindig si Cain laban kay Abel na kanyang kapatid, at siya ay kaniyang pinatay. So, ang tanong po doon, kasi hindi siya naging kalugod-lugod eh. Kay sa Diyos, si Abel. Ang tanong ko nga po nung nakaraan, dahil si Abel po ay tagapag-alaga ng, sa farmer siya, tagapag-alaga ng mga gulay. Kaya nagtanong ako nung nakaraan, hindi pa ako makain ng gulay ng Diyos. Dahil si Cain po, ay si Abel po, si Cain ay naghandog ng bunga ng lupa, ibig sabihin prutasyon at saka mga gulay. So si Cain ay naghandog noon, hindi siya naging kaaya-aya sa Diyos. Hindi siya naging kaaya-aya dahil masama yung gawa niya. Masama yung kanyang pag-uugali. Kaya hindi siya naging katanggap-tanggap. Sa punto po kasi ito, naghandog sila sa Diyos. Sa panahon natin ngayon, tayo ay naghahandog sa Diyos ng ating katawang lupa. Na ang sabi roon sa Romans chapter 12 verse 1, ihandog natin ang ating mga katawan bilang haing buhay. Kaya nga mga kapatid, Romans 12 verse 1, kaya nga mga kapatid, ipinamamani ko sa inyo alang-alang sa mga kaganapan ng kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan, haing buhay, banal, kaaya-aya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. Upang maging katampatang pagsamba tayo, walang galit na nakatanim dyan sa puso natin. Dahil si Abel na ito, habang sumasamba, hindi masama yung kanyang ginagawa eh. Masama yung gawa niya eh. Kaya hindi siya naging karapat-dapat. Siguro bago siya kumuha ng mga paghandog sa Diyos, doon sa farm niya, siguro parang napilitan lang siya na kumuha ng tinatawag na mga bunga ng puno, bunga ng mga prutas, bunga ng mga gulay. Bakit pa ako maghahandog sa Diyos eh? Busy ako dito sa trabaho ko. Parang ganon, yung nangyayari. Kaya hindi siya naging katanggap-tanggap. Bakit masama ugali niya? Ang patunay po ay ito. Nasa chapter 5, tatapat hindi nilingap si Cain at ang kanyang handog. So dalawa yung hindi nilingap sa kanya. Yung siya mismo at ang kanyang handog. Tatapat hindi nilingap si Cain at ang kanyang handog. Ito yung isang patunay na masama yung pag-ugali niya. Sa kasunod na pagrala, at nag-init na mainam si Cain. So siya ay nagalit ng gusto. Wrath po ito sa English. Yan yung nag-emosyon niya sa Diyos.